ni patuman ang napita. Pero dili tang hadlok. Nanuman, iya man ang gisaad. Gisaad niya sa Mark chapter 13 verse 11. Ningon siya, pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan. O ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan. O pahunungon ang pagkamapahitason sa mga tao makalilisan. Grabe kayo. Kani kapunod sa Ginoo nakakita na dili nato kalikayan nga dunay mga tao nga grabe ka mapahitason kayo. Pero kung unsa ang imong pagpataas ipaubos ka sa Ginoo, dili lang sa ayong pamagi kung dili pinagi sa silot. Gilaliman ka, silutan ang kalibutan tungod. Nairason, tungod sa pagkamakasasala sa mga katawan. Kay kining ipakataw ta ni kalibutan na wala kay perpekto. Walay perpekto diri sa kalibutan mo nang dili ta exempted sa mga silot o pagsulay diri sa kalibutan mga igsoon. Pero dili ta nga madlok kay ni pahimangno ang Ginoo nga ubanan ta niya. So importante ra mangod ka sa una gamay pa manggugong ningon nga matapos ng kalibutan mobalik ng Ginoo. Pero karon hapit tigod ko magulang. Wa pa ni balik ang Ginoo, pero sa ako ra ning ideya kabahin sa nasulat sa Bible. Posible duha ra gyud ang matapos. Either ang kalibutan matapos nga buhi pata or ang kalibutan di pa matapos ang atong kinabuhi may matapos. Kaning dapita diha ta mangandam. Kay magsalig ka nga dugay pa matapos ang kalibutan. Unya matapos na din atong kinabuhi. Ang pangutana andam na baka. Andam na bakang matubang sa mga binuhatan nimo diri sa kalibutan. Kay ako ini pangutanon andam ko anytime. Moro na ako baruganan. Dili man ta perpekto pero ang atong pangandaman ang pagkatapos sa atong kinabuhi. Di ta kay musimba ta kay hapit na balik Ginoo na linog. Ne mo man ako nilinog. So may tendency nga dili mo ta musimba. Og atong himuong rason nga nisimba ta tungod kay naay mga trahedya. What if manormal na po ning tanan, so di na po tayo simba. But this is a reminder to everyone nga pailhon gyud ta nga naay Dios. Naay mga taong dili mo tuog Dios. Ang taong dili mo tuog Dios ayo na lang pud mong tuog linog kay wala makita. Akong giingnan sila nga di mo tuog Dios ay mo tuog linog. Pero ngano man ang linog di nato makita pero makita niya ang buhat. Ingon pud anang buhat sa Ginoo. Naay mga tawo nga wa gyud maigo sa linog. Naaga ni mga tao nga may linog pero namatay po sila. So yun anak, bisan asa ta diri sa kalibutan, dili na to ikagarantiya nga safety gyud ta mga igsoon. Kaya ang Dios kung naagid nimo wa kay dapat kabalaan. Dili ka ngay mabalaka. Ano man bisan asa pa ka ining kalibutan na masakpan ni Mr. Kamatayon. Pero kung naagid ka sa Ginoo na may gipasalig niya, mo na giingon nga kung linog gani mo'y mutay up sa kalibutan sa mga tao, daghang mga matay. Pero kung pulong, maoy mulukop sa kalibutan, daghang maluwas. So yun anak, kung linog na gani ang mutarog sa kalibutan, daghang mga matay. Pero kaning pulong na sa Ginoo, maunay mo katap sa kalibutan, daghang mga tao maluwas. So muna'y atong angay pangandaman. Dili man ta makaingon nga, mauna gini ang katapusan, di pahinumduman ta diri sinugdanon ba ni unsa na kaning tunga-tunga no nalisan na manggani ta ani mga sign pa manggani niya nga mga sinugdanan pa unya nalisan na ta unsa na kaning naanas tunga-tunga or kanang katapusan na yung mga adlaw nga nangalisan na manggani ta ining mga trahedya nga niabot sa atoa munang higala igsuon ako minyon mangandam ta. Dili nagpasabot nga nangandam ka ken anay linog. Dili nagpasabot nga ang mga prediction sa mga tao katong bitaw na ay predict sa nga ilado. Nagpredict siya nga narapid akong linog. Pero dili gyud siya nasulat mo na sa Bible. Iya naman ang istorya. So iya na ang kunon nga siya nagpredict wala din siya nagbase sa Bible nga kaning mga linog, mga kamatay, gutom naa ni sa Bible. Pero ang Dios gipasaligan tang mga Kristohanon. Ang Luke chapter 21 verse 11 ningon siya, mahitabo ang kusog
nga mga linog sa nagkalain-laing mga dapit adto sa mga gutom o mga kamatay. Gutom o kamatay ning mga igsoon ang nasulat diri. O ang may mga makililisan nga mga talan-awon sa dagkong mga ilhanan nga gikan sa langit. Kini mga butangan na hitabo mga igsoon, mga ilhanan ni nagpailani nga naagyoy langit. Kay walay langit, kisa may kapuslanan nga moarita diri mga igsoon. Unsa may rason ninyo nga di ang mo diri because giandamon tag langit. Kini nga tong kaluwasan baling dako ang debate mo dili kay kaning uban dili man mo tuong kaluwasan mintras nga buhi pa. Ang kaluwasan daw kung naa nakagmamatay na ka. So daghan kayo ning mga tawo ngayon ani. Pero kani mga timaila ni nga gikan sa langit ang mga katalagman, mga ilhanan sa dagkong kaning gutom, kamatay, mao na ni ang hinungdan nga ang mga tao makailadon na naay Ginoo. Grabe tong mga sa Davao bitaw kaning Davao. Dito ko nakakita mga video ng maramay nanunlo. Puro gyud Ginoo, katong yung tao nga makaingon ka nga bali may gitong ilang taon din siya naong maraga ako siya ba? Pero kakambang siya ito, Lord, ingon siya, Lord, ikaw na Lord, hanya ko siya. Ikaw na Lord, giing na yung pamilya, kamang. Kaano ko, grabe, sa kining tawhana, ako tagawag caption, pero base pakita niya ba, yung ko, kining tawhana, maragpus tayo, gini, sampit, ingon siya, Lord, insakto na Lord, hanya ko siya, Lord, ikaw na. Gipakamang niya mga pamilya siya, nagkamang pagkabidyo, siya. Sino na naman kayo lisangon kita, tungod kay pailyon ta, nga, gisilutan yun sa kaliputan sa Ginoo, gumikan sa binuhatan siya mga katawahan. Pero kita mga Kristohanon, na ay konklusyon na. Unsa may konklusyon sa mga Kristohanon? Unsa may assurance nimo? Kung abot ni ang mga trahedya, kaning trahedya nga maabot ani dire sa makita sa Psalm chapter 46 verse 1 to 2. Pisag ina ni explain klaro kay ning ipasalig sa Ginoo ningon siya. Ang Dios mao ang atong dalangpanan o kalig-on madali nga katabang sa tanang kalisdanan. Sa tanang kalisdanan dali siyang ayaw mo dangob sa mga tao sa imong pamilya o sa imong higala kay nanginahanglan po ng tabang panahon sa kalisdanan. Dangob kita sa Ginoo. Kay ingon ra nga normal ra nato nga diri. Ingon ra nga normal nga panghitabo. Makaingon gyud ta nga grabe man ini ang hitabo amura man kita gisilutan. Pero kani siya gipaila sa Ginoo nga dili gyud nato kaya kung wala siya padangpon ta niya mga igsoon. So ang verse 2 sa Psalm chapter 46 padayon ta ningon siya busa dili kami mahadlok bisan ang yuta pag-alitan o bisan ang mga bukid magpagatay-ugon ngadto sa kilatman. Bisan pa ang bukid mga igsoon, tay-ugon, pero dili taangay mahadlok, di taangay mabalaka. Nganuman, gipasalig na sa Ginoo nga siya ang andang mamutabang. Siya dali nga makatabang na to. Ang pangutana, base po mangayo ang tabang kung naan ka sa kalisdanan. Kana bitaw mo sampit na Ginoo igsoon, dili ka ka-guilty kung naan ka sa kalisdanan niya. Mangayo kag tabang sa Ginoo, di ka ka-guilty mo sampit, Lord. Tabangi ko niya ang imong binuhatan ba? Sa ako na nakapangutanan ko ba? So mintras karon na naapata sa panahon ng atay pagsulay, atong sigig sampit ng Ginoo para di ta maulaw mo sampit kung naan sa kalisdanan. Amen? Amen. So naay mga tao ron, Lord, tabangi mi. Pero hain man ka atong mga panahon nga ka gisulay. Hain man ka basin nag-enjoy ra ka dito sa kalibutanon. Naay mga tao ron nisimba kay nailinom. Musimba ta kay bagyo na baha. Pero asa man mo atong mga panahon nga ta gisulay. Nakahinumdom pa ba mo niya? So, buka ko rin Ginoo makaanak ko, hinumdom ra kanako abi kay nagkinahanglan ka. Pero ni Ginoo may sundi yun na mamuiboy. Ang iyang gikinahanglan nga moilatan niya. Ato ra yung ilong siya nga siya may tinubdan sa tanang butang. Musugot mos madili mga igsoon. Na ay konklusyon diri.
taliwala sa mga pagsulay nga atong mayaguman diri sa kalibutan na igipasalin din kani ang Psalms chapter 91 verse 11 ingon siya. Mo na akong konklusyon sa mga pangitabo sa kalibutan. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa paglantaw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanang mong mga dalan. Ha? Grabe kayo. Taliwala sa mga pagsulay diri sa kalibutan, taliwala sa mga trahedya. Ayagon man ka, dili lang kaning linog mo yung tayong nimo. Kanang pagsulay sa atong pamilya, pagsulay sa atong pagkinabuhi bilang Kristohanon. Pero niingon siya, naay mga manulunda nga galantaw na to. Naay mga manulunda nga magbantay ka na to sa atong mga dalan. So munang makaingon ta, hapit na ta usahay, hapit na. Pero nga nung wak man yung taon sa tungod kay na manulunda nga nagbantay sa tuwa, nga gipadala sa atong buhay nga Diyos. O dinira taman, and thank you. O atong idungo atong ulong. Heavenly Father God, Lord, salamat Ginoo ining mga pulong, Father God, nga mong nadungog. Father God, dili lang namo ni muon nga kawang mo labay sa among nahuna. Amo Ginoo gituan nga ang tanang mga nahitabo sa kalibutan aduna kay dakong katuyuan. Lord, unsa may mahitabo sa among kinabuhi, among tuhuan Lord ang pabor o pasalig nimo nga bantayan nimo Father God. Lord, magkinaunsa man ang among mga pagtuo Father God, ayaw tuguti Lord nga modaog ang mga negatibo nga sa among kaaway Lord nga may magpatigbabaw sa among nahuna. Mga kabugnaon sa among mga kaigsuonan Father God. Lord, this is the sign Father God of kining tanan Ginoo mga sinugdanan pa lang sa kasakit, but we will trust on you Father God. We honor you, we depend on you Father God. Your will be done in our life Father God, as we know that we have nothing to do without you. In Jesus' name we pray, amen.